Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa law of nature. Sa law of nature kasi sinabi na yan ni Shishio Makoto sa Samurai X na the strong shall live and the weak will die or shall die. So, dun sa quote niya na yun is, tama nga naman kasi yung nature is ginawa talaga as ganun talaga yung proseso. Birth and decay, birth and death, yun lang naman talaga dito, survival at procreation, yun lang talaga ang main purpose ng buhay. So, hindi na bago to na nakakarinig ka ng mga negative sa news kasi laging negative talaga yung state ng buhay. Kasi kailangan mo talaga mang-exploit, manlamang sa kapwa, mang-manipulate para talaga makasurvive ka. Yung pagtatrabaho, may ibang taong gumagamit sa'yo para pumera ka. Although sa perception mo, hindi ka nalalamangan ka rin. Pero kailangan mong gawin yun para mabuhay ka, may pera ka, may pang bayad ka sa bills, pambili mo ng pagkain. So, ganun din, nandun ka sa trabaho, nakikipagplastikan ka sa ibang tao. Minsan nga, nagmamanipulatan kayo, di ba? Nalalamang kayo sa kapwa para gumaan yung trabaho nyo, di ba? Utusan nyo iba, tapos yung iba, kikilos na minimal effort, mga ganyan. So, hindi na bago to kasi yan talaga yung nature talaga eh. Law of nature talaga to eh. Na kailangan mo talaga mang-exploit man lamang. So, hindi na bago to. Yun talaga yung natural condition. Now, may morality ba tayo dito? Sa meron. Meron naman talagang tama at mali. Kaya nga tong higher wisdom na to or knowledge is, alam natin yung existence is evil talaga. Dinabunk na yan sa Gnosis na yung material realm is evil. Pag nag-exist ka is evil yan kasi codependent tayo, interdependent. So, para may mabubuhay, may isang mamamatay. Na ganun lang talaga yun. Alam mo yung, meron mga nun mga movie na ganun. Para masalba mo yung sarili mo is kailangan may isang magsasacrifice. So, ganun talaga yung buhay. Actually, yung relasyon nga, di ba ganun? Dahil babae yung picker, lagi sila yung lamang talaga. Tapos yung lalaki magsasacrifice kasi nga, kailangan niya talagang gawin yun para makapag-procreate. So, ganun talaga yung law of nature kasi yung babae, nature din naman yan. Yung lalaki rin naman, nature din naman yan. So, ganun lang talaga yung buhay. Ang law of nature talaga is survival of the fittest. So, the strong will live, the weak shall die. So, the strong will live. Yung mga nagko-compete sa lipunan, papatas ng mga status, mga ganyan, aka red pill. Tapos, mga nang-i-exploit, yung iba pa nga nang-i-scam. Yung iba pa nga, gumagawa na kung ano-anong trends. Or parang, mga trends or pakulo para clickbait para anuhin sila. Kagaya ng mga ginagawa ng mga Facebook influencer na napansin mo yung merong show si Vice Ganda yung parang mga magkakarelasyon, laging third party yung involved or mga na cheating. Yan, napansin mo yan sa relasyon, laging ganun, cheating, third party, tapos yung iba, hindi kasi patas ang relasyon, may isa talagang nang i-exploit, may isa talagang nagpapa-exploit for the sake of codependency. Ganun lang talaga dito sa buhay na to eh. Hindi ka talaga makakalamang dito kasi nga, makakalamang ka panandalian tapos negatibo na naman kasi nga survival nga, di ba? Hanggat buhay ka, kailangan mo talagang mang-exploit tsaka mang-manipulate. Yun lang talaga dapat mong gawin. Now, yung sinasabi kong morality, may mali ba talaga or tama? Meron naman, pero itong realidad na to talaga para sa Gnostics is mali talaga.
So kung may Diyos talaga na gumawa na itong realidad na to, eh malamang demonyo gumawa ng realidad na to. Kasi, biro mo, iisipin mo to, ako matalino ka talaga na tao. Di ba sabi ng mga ibang tao, ang gumawa raw ng Diyos, ng realidad na to is, kaya ka nabuhay is dahil mahal ka ng Diyos. Yung mga ganyan, di ba? Na brainwashing. Now, kung mabait talaga tong gumawa ng Diyos na to is dapat hindi ka mamamatay. Tsaka hindi dapat ganito yung law of nature. Para makasurvive ka, kailangan mo mang-exploit man lamang. Tsaka kumuha ng buhay ng prutas, gulay, or hayop. So, yun lang naman yung ano, para mabuhay ka, di ba? Kailangan mo mang-steal ng energy ng ibang may buhay din para mabuhay ka. So, kung iisipin mo, kung ano ka, kung logical ka mag-isip, tingin mo ba, ano, puro kasayahan tong buhay na to? Naku, hindi. Di ba sinabi na nga sa Gnostics yan, hanggat may katawan ka, magdudusa ka talaga. Yan yung sa Buddhism, di ba? Life is suffering. Kasi nga, yung katawan mo, puro limitasyon talaga. Tsaka codependent yan sa mga other life forms din, kagaya ng prutas, gulay, tsaka karne. Yan, para mabuhay ka. So, kung iisipin mo talaga ng ano, ng talagang logical is, lahat ng ginagawa natin is dun lang talaga nakafocus sa survival at procreation. Now, yung iba kasi, masyado silang delusional or nauuto ng maya. Kasi yun yung program ng ano ng realidad na to na ang buhay natural yang ganyan, na mabubuhay ka, mamamatay. Oh, natural naman din yun. Pero kung logical ka talaga mag-isip, napakasama talaga kasi mamamatay ka eh. Tapos kumakain ka rin ng may buhay, di ba? Kung iisipin mo na logical yun Tapos ganun din sa pagpili ng babae, di ba? Pipiliin lang din talaga nila yung makakasurvive sila for long term. Eh kahit naman yung alpha fox yung pinanggagamit nila one night stand kung mabuntis man sila dun, yung genetic din nun ng magpapatuloy ng ano nila legacy, di ba? Kasi nga healthy genetic. Yung isa side naman, isi-secure yung long-term survival ng anak. Kahit na sabihin natin hindi man yan quality na genetic, pero dahil siya yung top G sa beta box, is isi-secure yung long-term survival. So, mag-i-invest yun sa quality na pagkain, quality na buhay. Hindi kagaya ng superior genetic na quality na agad pag panganak pa lang. Meron mga ganun si Ramon Revilla, di ba? Ang daming naanakan. Wala naman naging abnormal sa anak niya. So, yun yung talagang wala naman naging abnormal do sa mga naging anak ni Ramon Revilla. Di ba? 16 na ata yung naanakan nun Or ganun din si Jeric Rabal, di ba? Ilan ba anak niya? 16. Si Ramon Revilla parang 61 ata. Yung mga anak niya. Mga anak niya, pero yung mga naanakan niya, hindi ko na alam. Pero si Jeric Rabal, 16 yung anak niya, yun yung alam ko. Tapos 4 yung babae, or 5. Hindi ko sure, pero nasa ganong range. Pero ganun din, wala ring abnormal. Kasi nga, genetic determinism nga yan. Yung nature yung namimili kung sino talaga yung magsusurvive yung genetic. Tsaka So, ang magagawa mo lang talaga sa black pill is presentable, malinis. Tapos, mag-train ka sa sarili mo, exercise para pang long-term health. Para sa survival mo. Tapos, direct approach, seryoso. Tapos, yun lang talaga kahit anong isip mo talaga na malalim, wala ka talagang gaano magagawa kasi kala mo lang talaga meron tayong freedom, pero dito sa physical na to, wala talagang freedom dito kasi nga namamaneuver mo from sa ganitong experience or kung ano mang experiences na gusto mong ma-experience, pero ang end result is ganun din. Dahil yung mga maneuver na ginagawa mo is lang yan, parang illusion. Kala mo may pupuntahan ka talaga.
Pero yung mga sinasabi nila na life goals, kailangan magawa mo yung mga ganyan-ganyan bucket list. Kala mo lang may pupuntahan ka talaga. Pero sa totoo, wala talaga tayong pupuntahan. Birth and death lang talaga. Now, biggest black pill yun kung marinig mo tong impormasyon na to kasi baka magpatiwakal ka. Pero yun nga, itong purpose ng channel na to na malinawan kayo talaga kung ano nangyayari na ano. Tsaka yung logism na yan, 'di ba? Na totoo naman talaga yan kasi nga nature na may mili. Malamang yung babae nature yan, may sariling utak at hindi naman talaga sila ang namimili consciously. Malibang na lang kung yung babae kagaya ko na hindi ko naman priority talaga yung mga itsura rin paminsan-minsan. Pero yung carnal base ko pa rin, yung katawan tao ko is talagang nagdi-desire talaga ng sexy, maputi, tapos maganda, syempre. Yun lang talaga na ano, hanggat maaari, 'di ba? Lahat naman eh. Pati kahit sabihin na natin hindi procreation side, sa survival side pa rin. Subconscious lang kasi yan eh. Pansin mo yung kay Vice Ganda, 'di ba? Yung kikis yung lalaki na nag-viral. Hindi naman kaaya-aya yung itsura. So parang repulsive. Biglang lumayo yung mukha ng babae. Na ano, kasi nga subconscious kasi yan eh, yung lookism eh. Nag-react lang yung babae sa nakita niya. Hindi niya kasalanan yun kasi nga genetic niya yung ano eh, subconscious kasi yan eh. Kahit anong ano eh, gawin mo na ano. Minsan nga kahit nga ako ganun eh. Kuwari may babae dyan na ano, repulsive talaga yung mukha tapos yayakapin ako. Parang may ilang ka rin, di ba? Ilalayo mo yung babae. Minsan nagawa ko na rin yun eh. Sa kaklase ko dati nung college ko. May itatry na yayakapin ako tapos hindi naman ako nagagandahan. So, parang nilalayo. Siya pa nagalit, sabi sa akin, ang kapal naman ng mukha mo. Kasi nga, di ba, yung babae, lahat talaga gusto nila pogi. Tapos sila pa yung entitled. Dapat matuwa ka pa kung niyakap ka nila. Ganon sila mag-isip. Kasi yung nature nga yan eh. Pag yung mga nature, makasarili talaga, sarili lang nila iniisip. Wala rin, karamihan din ng mga tao makasarili. Lahat pala tayo makasarili rin talaga. Sinabi na rin ni SQS yan eh. Kasi ang focus lang talaga natin, yung survival natin, tsaka pleasure, tsaka may makain tayo. Subconscious rin to kasi yun yung program ng katawan eh. Napipilitan ka talaga. Force play talaga tong nangyayari kasi oo nga, pwede kang humilata dyan magdamag. Mangyayari naman sa'yo. Yung katawan kasi, medyo contradicting tong katawan eh. Hindi ka pwedeng humilata ng 24/7 hanggang isang taon kasi wala kang physical activity. Mangyayari dyan, mag-shrink yung muscle mo sa loob. Tapos ninipis yung buto mo, magkaka-osteoporosis ka. So, gusto ka talaga na itong buhay na to, pakilusin ang pakilusin. Slavery talaga tong buhay na to, promise. Na ano. Kaya nga napansin ko yung mga tao dito, yung mga hindi na nagtatrabaho, nagsisitabaan sila. Tapos sabay ang puputla na ng mga mukha nila kasi hindi na sila nasisinaga ng araw. Yung iba pa nga nababaliw eh. Parang umiinom na lang ng alak, tas meron mga nagwawala, meron nagnanakaw. Kasi nga, yung katawan talaga mismo, negatibo. Hindi ka rin pwede magstay sa isang kulungan lang, di ba? Which is yung kwarto mo, kulungan din yun. Tapos, masisiraan ka ng ulo. Isa pa pala yun, yung kailangan mo rin mag-interact sa ibang tao kasi para mag-function din yung utak mo. Ganon din, kailangan mo rin mag-exercise para mag-function din yung utak mo. Konektado talaga lahat eh. Kaya yung sinasabi nila na early retirement. Naku, hindi ako naniniwala. Hindi, magre-retire ka lang kung namatay ka na. Hanggat buhay ka, hindi ka magre-retire. Kasi, oo nga, hindi ka nagtatrabaho, nakahilata ka lang dyan. Ganon din, actually, mas una pang namamatay yung mga ganon eh.
Kaya nga hindi ko pinili yung ganong route eh, kasi nga, hindi siya pang long term eh. Oo nga, nakakakuha ka nga ng ano, kaso yung pagkain mo, hindi naman matino, puro junk food lang. So parang silent killing lang din yung ginagawa ng gobyerno sa mga hindi nagtatrabaho dito. Kasi nga, parang yun yung way na sabihin na mag-shut up ka na lang dyan. Suportahan na lang kita. Bigyan kita ng tamang pera para may pambayad ka ng renta tsaka pagkain na basura. Kasi yung pera na yun, hindi ka makakabili talaga ng karne dun parate, promise. Kailangan ng katawan, karne talaga eh. Everyday mo kakainin yung karne. Pagka nagkaano ka, puro carbo lang yung inaano mo. Isa pa pala yan, may puro heavy metals yung mga carbohydrates na yun. Mamamatay ka talaga by 50 pa lang or 40 pa lang. Or dialysis. Kung panay noodles ka naman, dialysis aabutin mo, 2 taon pa lang. So, hindi ka talaga makakalamang dito. Kailangan mo talaga magsakripisyo eh. Kasi life is slavery talaga eh. Ganun din kung hindi ka mag-procreate, which is yun yung path na gagawin ko. Ayoko talaga mag-procreate. Parang ayaw na ayaw talaga ng spirito ko yan eh. Na mag-procreate talaga kasi nga, uubusin yung oras mo niyan. Tapos, paano kung salbahe pa yung anak mo? Tangina, mura-murahin ka, no? Blue pill pala yung utak nung anak mo, no? Blue pill carnal. Ikaw may spirit ka, 'di ba, na tao. Black pill ka nga eh. Tapos, syempre, alam mo yung tama at mali. Yung karamihan ng tao, hindi naman nila alam yung tama at mali. Ginagawa lang nila yung tama dahil may consequences. May batas. Tsaka may religion na programming. Pero tanggalin mo yan, pucha. 90% to sinasabi ko ha. 90% ng tao, gagawa talaga ng kasamaan. Napansin ko nga dito sa sa tinitirahan ko eh, yung bababoy ng tao. Para talagang animal, promise. Alam mo yung tipong pagtapos nilang kakain, magkakalat-kalat dyan, tapos hindi nila lilinisin. Yung iba pa nga naninira ng gamit. Hindi ba hayop yung ganong ugali? Isipin nyo, hindi ba hayop yung ganon? Kaya nga hindi ko kinukumpara yung sarili ko sa kanila eh. Kasi nga, tingin ko na talaga sa mga tao talaga is hayop lang din talaga. Kaya sineseparate ko yung sarili ko sa kanila kasi nga alam ko yung mga blue pill na mindset, nagdaan din ako dyan eh. Yung mga blue pill na mindset is pang sariling kapakanan lang yan. Actually, 'di ba, yung ibang mga lalaki nga, 'di ba? Hindi rin ako nakikipagkaibigan sa lalaki kasi once na may babaeng involved, ano ka rin yan, itatapon ka rin yan sa bus, 'di ba? Yun throw the baby out of the bathwater. Basta ganun yung quote na yun eh. Tatapong ka sa under the bus, ganyan. Yun yung sinasabi nila. Kasi nga, ito talagang buhay na to. Kailangan mo talaga maging makasarili para talaga makasurvive ka. Ganun din yung babae, yun yung priority nila eh. Na makasarili talaga babae. Na oo nga, magiging submissive sila. Pero, ikaw talaga yung mas maraming na provide na benefit. Di ba nga dito yung mga nagko-comment sa channel ko, hindi nga nagtatrabaho yung lalaki, pinagsisilbahan sila ng babae, pero yung lalaki may bahay. Ibig sabihin may property. So kahit magtrabaho pa yung babae na yan buong buhay nila, is mas mahal yung bahay, syempre. Kaya sinasabi ko sa hindi kayo makakalamang talaga sa nature. Kasi nature yan, kalkulado talaga yan eh. Yung babae nature yan eh. Tingin mo ba magpapalamang yung makasarili nga yung nature ng tao, 'di ba? Uunahin at uunahin talaga nila yung pangsarili nilang kapakanan. Now, yung sa mga militar nagpapakamatay, 'di ba? Na tingin mo ba out of honor 'yon? Hindi ah. Sa pera 'yun, sa bayad 'yun. Sino ba naman tanga na maglilist sa 'di ba, sa militar para na magpakamatay, 'di ba? Ginagawa lang nila 'yun dahil sa pamilya at anak nila. Or iniisip nila yung future goal nila na retirement, na may pension sila makukuha, which is kailangan nilang wag mamatay. Yun yung goal nila. Kaya sasabihin nyo hindi makasarili. Lahat ng tao, lahat ng living organism at species makasarili talaga.
Kahit sabihin mo ako naka-attain ako ng higher wisdom, ganun pa rin. Pero nililimitahan ko hangga't maaari. Kaya nga nagtatrabaho na lang ako ng marangal eh. Kasi alam ko yun naman yung tama at mali. Kasi yun yung siniseparate ko yung sarili ko sa hayop eh. No, pwede ko naman gawin yung ginagawa nila. Kaso, alam ko yung tama at mali eh. Which is hindi ako napipilitan dahil sa ano. Kasi yung guilty conscience yung magpaparusa sa'yo eh. Na ano. So, pagka spiritual ka na tao, ang focus mo, yung is ikakasaya talaga ng spirit mo. Na yung, yun kasi yung freedom, di ba, sa mindset. Na ano, parang yung ginagawa ng Buddhism, di ba? Yun lang talaga fino-focus nila ng yung mga Buddhist, di ba? Fino-focus lang talaga nila yung buhay nila mag-meditate. Tapos pag natin nila enlightenment, ganun pa rin. Tuloy-tuloy lang buhay, nandun sila sa kumbento. Tapos umaasa lang sila sa donation tsaka yung mga charity. So, pwede ko rin gawin yun. Kuwari, wala na talaga akong pera sa Pilipinas. Mag-i-enlist na lang ako sa Chuchi Foundation dun sa Bacood. Tapos doon na lang ako sa kumbento ng mga Buddhist. Papanggap lang ako dahil alam ko naman na yung mga ginagawa nila eh. Parang scam din yun in a little way eh. Pero kung wala ka na talagang ano, kaysa naman na ibaba ko yung sarili ko, mang-snatch ako, mang hold up ako dyan. Tangina, hindi ko gagawin yun. Kung maghirap man ako, ganun lang gagawin ko. Volunteer na lang ako sa mga simbahan. At least yun, papakainin pa ako. Tapos yung mga Chuchi Foundation nga sa mga Buddhist. Or sa mga ano, sa mga volunteer dyan. Basta papakainin ka or may bahay. Ganun yung katalinuhan na hindi ka gagawa ng pang-exploit. Although nakaka-exploit kayo kasi nga umasa kayo sa charity, pero kusang loob yun ng mga tao na nagbibigay na sa kanila para mag-work yung foundation nila. Nakakatulong din naman sila eh, kasi yung mga Buddhist na yun is parang may charity sila para sa mata. Sa mga mata. Yung mga doktor nag-oopera ng mga mata ng mga tao na may katarata, ganun. Kasi sa dati kong hospital pinagtatrabahuan, merong ganun eh. HMO tawag nila dun eh. Chuchi Foundation na HMO. So, ganun lang yung ano, dito sa buhay na to. Survival of the fittest lang talaga kasi demonyo talaga tong gumawa ng realidad na to kasi nga mamamatay ka tapos para ka mabuhay kailangan mo mang-exploit, kumain ng mga buhay na hayop, prutas at gulay. Piruin mo naman yung kagaguhan na yun kung sino ba naman gumawa ng realidad na to. Now, may control ka ba dito? Hindi. Actually, existence mo nga eh. Bakit ka nandito? Hindi mo control yan eh. Force play tong nangyayari. Nandito na lang tayo bigla eh. Kahit sabihin ko man, tangina ba't pa ako nabuhay? Eh wala, hindi mo control yun. Now, ikaw buhay ka. Ikaw ang may control kung mag-aanak ka o hindi. Di ba sinabi nga ni SQS na godly power yun? Kung magdadala ka ng buhay dito or patay, di ba? Iisa lang din yun eh. Magdala ka ng buhay, is patay din yun. Kasi parang everyday birth and death lang talaga to eh. Everyday yan ah. Everyday yan. Hindi yan papasok sa utak ng mga blue pill na utak ah. Yung mga blue pill na utak. Biruin mo to, kada segundo to may pinapanganak at namamatay. Biruin mo yan. Kada segundo to. Itong 23 minutes na video ko na to, 24. Yan, kada segundo yan. May pinapanganak at namamatay. Now, kung ikaw buhay ka, may kakayahan ka na wag magdala ng mamamatay dito. Godly power mo yun. Eh kasi nga, wala naman tayong choice talaga dito eh. Yung ganun lang talaga eh. Now, ang magagawa mo na lang talaga is palayain mo yung consciousness mo. Which is yun nga yung talagang goal ng mga Buddhists para may experience na nila yung eternal peace. Yung parang immortality na sinasabi nila. Kasi na-transcend mo na yung physical body mo, emotional body, tsaka mindset mo. So parang stillness na yan, 24/7, wala ka na nararamdaman.
Tsaka in English, ano yan eh, moksha, tsaka nirvana. Nirvana yung tawag nila dyan, nirvana. Yung state ng stillness, nirvana. Pagbuhay ka, tapos meron kang awareness na ganito, knowledge. Yun yung i-goal mo sa buhay mo habang nabubuhay ka pa. Na ma-reach nga yung enlightenment na yun. Kasi nga, yun lang na talaga eh. Yung mindset kasi yung magpapalaya eh. Yung non-physical. Kasi hanggat nasa physical ka, yung katawan mo. Which is hindi naman din sa'yo. Dahil nature din yan, di ba? Napipilitan ka lang talaga. Gawin yung mga gagawin mo. Akala mo may freedom ka. Wala ka naman talagang freedom. Dahil napipilitan ka lang dahil kailangan mo mag-survive. Pati yung mga bucket list mo. Naku, hindi na bago yan. Ginawa na yan ng libo-libo. Actually, million-million pa nga o trillion na. Umakyat ka ng Everest. Tangina, ilan nag-umakyat ng Everest? Eh, itong informasyon na to, ilan na bang tao nagsasabi nito? Hindi na to bago. Wala na talagang bago dito. No, yung procreation din. Ilang bilyon na yung mga tao nagpo-procreate. Na yung mga nanliligaw, nagsisim. ilang milyon na yan mga gumagawa niyan. Now, yung mga nagpapatas ng body count. Yung mga nag-gym, may bago pa ba dyan? Wala nang bago. Pag na-enlighten na yung utak nyo, actually, medyo monotonous na yan. Nakakabore na eh. Paulit-ulit eh. Monotonous na. Pero may kalayaan dun. Kasi alam mo yun nangyayari. Tsaka, yun na lang talaga magagawa mo. Magpo-focus ka na lang talaga sa survival mo. Tsaka nakakatawa na nga lang eh. No? Dahil, papaligiran ka ng mga hayop eh. Biruin mo yung mga hayop na ano. Minsan nga, inoobserbahan ko na lang sila. Yun yung purpose ko kaya pupunta ako sa mga mall. Tapos umuupo lang ako sa mga bench. Tapos inoobserbahan ko. Napaka-predictable talaga ng tao. Kasi isa lang yung gusto nila eh. Tapos pupunta sila sa mall. Mag-entertain, lakad-lakad, window shopping. Tapos kung nagugutom or nauuhaw, punta Starbucks, kakain dyan. So, actually, pwede ko nga ilista lahat ng mga gagawin ng tao. Kayang-kaya ko na gano'n na yung enlightened na mind. Kasi, napaka-predictable talaga. Pati nga yung mga babae, di ba nga yung pinost ko sa community, yung sinabi pwede na raw yung lalaki. Eh, ginagamit lang yung lalaki na yun for free meal tsaka non-sexual validation. Attention pala. Libre gala-gala. Blunt na rin yung mga babae sa online. Yun na rin yung hanap nila eh. Gala-gala. Meron na nga din upfront na sinasabi makikipag one night stand. Kasi sexually liberated na eh. So yung babae is kagaya mo rin yan. May needs lang din yan. Which is blue pill, nature-based. Ang gusto lang talaga ng tao or hayop. Actually, hindi ko nga. Ako ang tao dahil nakakaisip ako ng tama't mali. Pero yung mga karamihang tao dyan is hindi ko sila masasabing tao dahil blue pill yung utak niyan eh. Kaya trato ko nga sila parang hayop lang din eh. Kasi nga, ugaling hayop eh. Utak din hayop. Anong tawag mo dun, di ba? Na hindi nga nila matap yung ganitong ganitong knowledge eh. Biruin mo everyday nila ginagawa tas parang baliwala lang, 'di ba? Hindi lang man nila maisip na tangina, ano ba tong ginagawa ko? Hindi karamihan talaga ng tao para talagang hayop, hindi talaga nila alam ginagawa nila. Nagfa-function lang sila based sa impulses, instinct, desire, tsaka pleasure. Yun lang. Napaka-predictable, diba? Sinabi ko na sa inyo. Yun lang talaga. Saan pa ba iikot yan? 24/7 to 24/7 to. Saan iikot yan? Dun lang. Impulses, instinct, desire. Tsaka pleasure. Yun lang. In short, selfishness. Yun lang. Pinaikli ko pa, selfishness. Napaka-predictable talaga ng tao.
Kaya nga yung ano diyan sa Blackpill sinasabi ko na sa inyo, 'di ba? Yung pagpili na ng babae is yung hypergamy na yan, survival lang din yan and procreation. Doon lang din iikot yan. Ang dami pa nilang sinasabi. Actually, kahit nga hindi ko na i-focus dito yung mga topic na about lookism kasi doon lang din naman talaga iikot yan. Survival and procreation lang din talaga yan. Napaka-predictable.